Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diyan lamang po kayo at panuurin po ninyo ang inihanda po naming video ng mga kaganapan sa likod ng kamera dito sa Islam Katotohanan. At kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa pagdadawa sa pamamagitan po ng panonood at pag-share, pag-message at paglalike ng mga video natin sa Facebook, YouTube, Instagram at Twitter ng Islam Katotohanan. Maraming salamat po. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. He was a guide for all people and a mercy to the universe. Was a guide for all people. God's peace and blessings on him. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. He was a seal of the prophet, the last brick in the house of prophethood. Was the last of the prophets. God's peace and blessings on him. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. He was a patron of the poor, always helping widows and orphans, a great patron of the poor. God's peace and blessings on him. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. He was a striver against evil, and he fought and he won to give rights to all people. God's peace and blessings on him. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. He was a stranger to this world, for his aim was the hereafter. He cared little for this world. Peace and blessings on him. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Wala ka na namang ginagawa, lagi ka. Kasi mga professional nyo, babae kayo. Tayo, mga kalalakarin lang. Kaya mga professional kayo. Wala akong umaga kasi. Lalo ano bro, mawawala tayo ng gagawa nito. Tulog. Huwag pinitulog ako. Sila yung, ano, yung inside. Mga putong saan nila ko? Dapat yung matiga mo. Hindi mo yung matiga rin yung diri. Bayad siya. I am a Muslim.
the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and this I know. I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah. When we full we say Alhamdulillah. When we eat we say Bismillah. When we full we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah. When we're done we say Alhamdulillah. When we drink we say Bismillah. When we're done we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah, coming safely home, Alhamdulillah. Bismillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep we say Bismillah. When we rise we say Alhamdulillah. When we sleep we say Bismillah. When we rise we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. We are Muslims, the things we say, in everything we do every day. Do 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 do, Bismillah. Do 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 do, Alhamdulillah. Do 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 do, Bismillah. Do 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 do, Alhamdulillah. Agulo na tanga-tanga kami rito. Sabihan, kaya mamusukanan dito kami rito. Ay, siya. Siyempre. Oo. Diba? Okay, siya. Itayayan mo kayo siya. Umasag lang ito bro. Alam ko eh. Dapat hindi yan ako. Eh, hindi ba naman pala oh, oh. Video. Ya, bigay kayo. Uy, uy, ay Diyos po pala. Yung ano, orange. Ano? Itong may utak. Hindi yung walang utak ha. Ang discount ng pagputol dito ganito. Naputol ko na lang yung magkabila. Dito naman sa side. Ganito yan o. To the divine, free yourself, be yourself, though you may.
You know in hardship I changed my course. Now I realize I was so unwise. Abandoned your advice, faced with your pride. Help was always near if we persevered, if we held up just for a while. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, salli ala al-Mustafa al-Hadi al-Mujtaba wal-Ali al-Kiram. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, salli ala al-Mustafa al-Hadi al-Mujtaba wal-Ali al-Kiram. My life is empty without you. Nothing I've gained is without you. If you are pleased, my soul can breathe. Where would I be without you? My heart now flees these worldly dreams, yearning for mercy from you. For a while. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, salli ala al-Mustafa al-Hadi al-Mujtaba wal-Ali al-Kiram. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, salli ala al-Mustafa. Yung present. Una. Sige. Ayan na ako. Wala. Hindi ba no? Mas malapit din pa niya. Bagay, okay naman yan kasi kunting palitan ko eh. Sige, paliwanag ka. Bagay na hindi. Nagpapaliwanag ka ngayon. Kasi po, hindi na. Wala siya naman siya eh. Kasi ikaw, ito mag-ano, magaling ako na ako. Ayan ako. Sino po tayo? Ayan ako. Nagbabaw po natin, oh. Nagbubunat po siya, oh. Ngayon, ito na. Yung sabi nyo na. Parang... Yan na, pwede na. Ano po kahit? Parang ganyan ba yun? Parang hindi naman ganyan ako. Ganyan na lang dito. Sino may ka po? Hindi pa masaya ka dito. Dami ka po, hindi sinyo na magagalit. Sino sir? Action! Wala tayong ano ah. Bro, tingnan mo kung sinabi ko ba? At sila na hindi na pwede tumayan sa ito. Shit, dapat yung ano na yun, no? Dapat idikit mo lang siya. Tapos na kayo sa cellphone. Hindi ka naman makakapindot pa lang. Ang tunay na pagmamahal ay yung may ganap na pag-unawa sa mga pinagbabawal ng Diyos. Dahil kung batid lamang ng isang tao na ikalulugod ng kanyang tagapaglikha ang pagmamahal sa kapwa o sa kanyang sinisinta, katiyakan ang lahat ay magiging tama. Di ba't dapat ang pag-unawa sana ng bawat tao na kapag nagbawa ng Diyos, kahit pa sa kaibig-ibig umahal mo, ito'y lalayuan mo. 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 5, 4, 3, 2. Action! Kami po ay pulit-pulit nag-aanyaya sa inyo, lalo na po sa mga kabayan namin Kristiyano at sa mga kapatid namin mga Muslim na sabay-sabay po natin panoorin ang programang Islam Katotohanan dahil hangad po namin na makita nyo rin
ang napakaganda at makakatwiran ng pananampalatayang pwe. Isa pa, 5, 4, 3, 2, pwe. Action! Action? Totoo yan, Brother Omar. Ha? Saan ikaw? Tungkol ko ito sa isang kapatid na nagbudo na at nagsindi mo na ng sigarilyo bago magsala. Ano po ang tawag natin dito, ang ating pananaw? Ready? Wala pa sa tayo. Hindi lang pa yung ito. Ready? 5, 4, 3, 2, action! 5, 4, 3, 2, action. So alam din nila po mga kapatid at mga kababayan, samahan niyo po kami dito sa aming problema. Nagsama ka pa ng problema. Problema talaga. Samahan niyo po kami dito sa aming problema. Problema talaga sa study. Okay. 5, 4, 3, 2, action. May problema talaga. Naalala ko eh. Lumalabas. Samahan niyo po kami dito sa aming problema. Pero nakakamay. Okay. Ang pahinga ko na ako bilang ng shaitan ng Diyos. Kaya mo na? So alhamdulillah po mga kapatid namin sa Islam at mga kababayan namin. Bro Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Ready? 5, 4, 3, 2, action! Bismillahirrahmanirrahim. Ito pa rin po ang Islam katotohanan na bumabati sa kabatirang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At nais rin namin iabot ang isang mapayapang pagkakataon sa lahat po na nagsasaliksik sa mga katuruan ng pananampalatayang Islam. At dahil nga nalalapit na naman ang buwan ng Ramadan, kung kaya inihanda ang napakahalagang paksa na tatalakayin sa tagpong ito, na ang layunin ay magbigay ng mga tamang kaalaman at maituwid ang mga maling haka-haka ng marami patungkol sa tinatawag na pag-aayuno. Halina't panoorin natin ang mga pagpapaliwanag at ang katanungan. 2, action! Oo nga, Brother Omar, maging sa lumang tipan sa Biblia, binabanggit din sa si Propeta Moises a.s. na nangayuno ng 40 araw at 40 gabi. Gayun din naman si Jesus na anak ni Maria, siya rin ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights according sa Biblia na tinularan ng kanyang mga disipulo matapos makita ang pagsambang kanyang ginawa. Sa mga panahon na yun na nag-aayuno si Jesus, inutusan siya ni Shaitan, pumasok si Shaitan at inutusan siya na gawing tinapay ang bato. Na sinabi ni Jesus, hindi lamang sa bato. Hindi lamang Sa tinapay pa lang. Isa pa bro, relax ka, mas relax. Bro, dito ka. Support natin. Mamaya din siya na muna na. Ulitin natin. Hindi naman. Nakatakiya ka bro? Nakatakiya ka, di ba? Oo, makikita ba ako? Hindi, pwede ko kasing gamitin yung nakikita ka para may ano eh. Takiya lang. Oo, pwede takiya lang. Hindi lamang sa bato. Hindi lamang sa bato. Anong klaseng bato yan? at pala na. Maging ang damo. Diyan na, direct na bro. Support na lang to. Doon siya? Hindi sa kanya nakatapat yung ano. Kahit yung final ko, di mo na titingin. Doon ka. Yung ending ko. Si Sheikh kahit sa akin. Kayong dalawa ni Salam, doon kayo. Pwede kang tuloy dito. Si Sheikh kahit sa akin. Ganyan-ganyan ka na ako. Nahirapan siya. Nahirapan siya. Dito muna
Alin. Hindi, baka alam na dito yan. Bakit mo muna ka na di ba? Doon ka? O, yung mga listeners nyo. Napaka-attractive. At syempre, sa dami natin, Tama ba? wala na yung pagtong, no? Hindi ba to? Hindi yan. Sa dami ng aking kasamahan. Ito ba? Mali yung ano eh. Hindi natin may tatanggi na ang... Ayun, yun ang dapat nakarugtong doon, yun. Ready? 5, 4, 3, 2, action! Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programa ng ng Islam Katotohanan. Yeah. Hindi okay na. Bukaw lang po. So, yan. Hindi ko ba? Okay, sunda. Action! Shake. May tatanong pa kayo. Shake ang paglabas ba ng dugo dahil sa hina matinding init ay nakakasira rin ba sa tagaan? No? Pag-ayon, no? Kanina binanggit natin ako, dun sa mga bagay na hindi nakasira sa pag-ayon, no? Ay ang pagpapabunot ng ngipin at ang paglalagay o paggaganap nito. Sa Ramadan sa araw, ang paglabas ng dugo sa ilong, yan yung mga nag-i-English palagi, dugo na yung ilong. Hindi pwede. 5, 4, 3, 2. Dito nakatingin, bro. 5, 4, 3, 2. Action. I-welcome po natin ang ating panauhin, si Brother Dawood ng Al-Hidayah Al-Kubar Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam warahmatullah. Welcome po, Ustaz. Kat. Kita. Naki-ano rin pala eh. Nakisama rin. Okay. Patingin na rito. Welcome si Sad. Ready? 5, 4, 3, 2. Action. Ating i-welcome ang ating panauhin, si Brother Dawood David ng Hidayah Al-Kubar Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam warahmatullah. Welcome po, Ustaz. Narito po si Brother Dawood upang talakayin ang isang napakagandang tatak. Huwag ka ma-tension. Tagal natin ginagawa. 3, 2. Action. Kasi pwede po ba namin kayo maistorbo? May katanungan po kasi ang ating brothers na tungkol sa ating mga kapatid na marami silang sinasabi at marami silang pinapangako pero taliwas naman sa kanilang mga Sige. Action. Isa po. Malis. Ang tuloy na. Walang practice. Ang pangit ng shot ko. Ready? Isa pa po. kasi pwede po ba namin kayo maistorbo? Agwarang may katanungan po ang ating brothers. Final. Bumubulo lang ko eh. Sige, memorize mo muna kasi maganda to. Ito na yung kadugtong kay Chef. Nakatingin kayo bro, kita kayo pareho ha? Number 2, pangalawa, Sabi niyo may tutuloy yung ano ba yung kalito? ay tutuloy natin. Ang tuloy mo. Alam mo kasi, hindi mo pa natapos yung ano eh. Ano ba bang gamit yung number 1? Hindi mo siya natapos study. Ulitin natin sa yung ano lang. Okay na yung mukadima. Buong number 1? Buong number 1. Hindi, pero ano ba ang sabi ni Ustad ng number 1 talaga? Na isa lang ang Ang number made in Japan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ito yung papasok ng mga bangko ngayon. At inshallah, kumita kami na malaki.
Bakit nga po ba sa nilaga ng brother natin yung babae? Ano po ba yung mga batas at katuruan sa atin sa mga ganitong sitwasyon? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah. Ibig sabihin, hidayah ay gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya alhamdulillah, yung mga kababayan natin ito ay gagabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na yun. So, Napakasarap sa pakiramdam sa isang Muslim, lalo na ng kanyang mga hangarin ay nasa katuparan. Bagamat alam natin na ang lahat ay nagaganap sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hinihiling namin ang inyong mga tuwa na insyaallah magpatuloy ang programang ito nang maipahatid sa mga kapatid na Muslim at hindi Muslim ang tunay at makatotohanang katuruan sa loob ng pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sabihin mo, O Muhammad, sa mga aklat ng kasulatan, ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano, halina sa isang salita na nagbubuklod sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, na wala tayong ibang sasambahin maliban kay Allah at na hindi tayo magtatambal sa Kanya ng anuman, at na huwag nating ilalagay ang ating mga sarili na iba pang Diyos na sasambahin bukod kay Allah. At kung sila ay tatalikod, sabihin ninyo na tunay na kami ay mga Muslim na sumusunod, sumusuko at tumatalima kay Allah. Mga minamahal na kapatid sa Islam at mga ginigiliw namin mga kababayan, abangan po ninyo ang mga ihinanda ng Islam Katotohanan Production, ang programang Ta'alaw ilal haqqi baynana wa baynakum. Halina sa katotohanan sa pagitan namin at sa pagitan ninyo. Ano pang hinihintay nyo mga bro? Takbir! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay lubos po kami nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng maraming pagpapasalamat dahil alhamdulillah nagkaroon tayo ng pagkakataon ulit upang balikan o alalahanin yung mga nakaraan. So alhamdulillah yung mga nakaraan natin, parang naalala ko tuloy yung bagong dating pa ako dito sa Saudi Arabia, especially dito sa Islamic Center na to. Yung doon pa yung Islamic Center sa kabila, nang dumating kami, naalala ko yun, Friday kami dumating dito. Dalawa kami ni Sheikh Ahmad Habir, dalawa kami noon. Tapos sinundo kami ni Shafiq sa airport. So alhamdulillah, first kauna-unang sala ko ng Friday dito sa Saudi Arabia, doon sa masjid, malaking masjid sa airport. So pagdating namin dito, nadatnan namin ang daming mga brother umaattend, punong-puno yung Islamic Center. So alhamdulillah, tuwang-tuwa ako noon nang makita ko ang daming mga brother, especially mga brother nandoon. Mayroon mga may edad na, mayroon mga bata pa, mayroon mga binata. So pagdating ko noon ay binata pa ako wala pa akong asawa. Wala pa akong asawa noon. So alhamdulillah, nang mabalitaan ng mga brother, dumating na yung bagong daiya. Sabi niya yung isa diyan taga Mindanao, yung isa balik Islam, yung si Sheikh Ahmad Habir. So ang karamihan mga brother doon ay halo-halo. May mga Tausug, may mga Maguindanao, may mga Maranao, pero mostly sa kanila mga balik Islam, mga brother natin. So
alhamdulillah, sinalubong kami kaagad ni Sheikh Abdurrahim. Hindi ko makalimutan yun eh. Nang sinalubong kami ni Sheikh Abdurrahim, tapos nagpahinga kami ng konti hanggang sina Brother Abdul Ghani. Nandoon din si Brother Abdul Ghani, Engineer Abdul Ghani. Sinalubong kami. Pagkatapos, nang nandoon na kami sa bahay, bigla na lang nagpabili si Sheikh Abdurrahim ng khabsa. First time ko nakakain ng khabsa dito sa Saudi Arabia. Nakikita ko ang lalaki ng kanin dito. Sabi ko, Allahu Akbar. Ang lalaki ng biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanin. So yun, pinakain kami kaagad. Mabait yan si Sheikh Abdurrahim. So alhamdulillah, nakakamiss yung mga brother na ganon. Nakakamiss sila. Mimiss namin yung mga brother. Sana inshallah yung mga brother namimiss na namin yung pagsasama-sama ng mga brother. Mula nang, ewan ko kung bakit, mula nang makalipat dito sa bagong Islamic Center na to, malaki pa to, mas lalo na yung brother na kumukunti. Hindi natin alam kung umuwi na ba sila o nandyan pa. Pero karamihan daw nandyan pa. So yung mga mga brother, namimiss na namin po kayo mga brother. Yung mga pagbanding-banding natin noon, namimiss na namin. Itong huli nga itong huli sa dagat, yung Eid ng Eid al-Adha. Doon kami nalungkot. Kasi bakit? Konti na lang nga yung brother, nahati pa. Konti na lang yung brother, nahati pa. Yung iba, nag-neutral. Hindi sumama sa ibang brother, hindi rin sumama. Hindi na punta ng dagat. Pero dati pag nagpupunta kami sa dagat, punong-puno yan. Meron kaming ginagawang team. Yung team ni Ama, Team Abu Bakar yan. Team Abu Bakar, Team Omar, Team Ali, Team Uthman. Meron kaming tinatayo na tent doon sa sa dagat. So namimiss namin mga brother. Nananawagan po kami sa inyo ay bumalik na kayo dito sa Islamic Center. Dahil namimiss na namin yung pagbanding-banding natin dito eh. So nandito lang kami, kayo lang po yung nawala. Sana kung marinig nyo itong video na to, na inshallah mariremind po kayo. May yung mga ibang brother hindi na namin nabanggit lahat, pero alhamdulillah namimiss na rin namin po kayo. Namumukaan namin kayo yung mga pangalan ninyo na nalimutan na namin yung pangalan ninyo, pero kilalang-kilala namin po kayo. Ha? Pati si Engineer Isa Bales. Yan, dumating din. Yung matagal kami nagkasama talaga sa kwarto, halos gabi-gabi. Si Amir Muhammad, si Abdurrahman Parkare, si Pastor, si Kraka, si Brother Rashid, si Brother Omar Abisamis. Brother Omar Abisamis, nabisi na ngayon eh. Nagkaroon na ng asawa, nabisi. Yan, magkasama kami lagi. Si Engineer Malik, ganun din, na lagi kami magkasama. Kasi dito pa siya dati, hindi pa siya nalipat. Kahit ngayon, alhamdulillah, na nandyan pa rin si Engineer Malik. Lagi kami magkasama. So, alhamdulillah, nadagdagan. Yan, sina Brother Ryan Bola. Dati yan, lagi dito eh. Si Ryan Bola, si Brother Ibrahim Yaw yan. Yung marunong magkarate. Yan, sina Master, lagi yan dito. Hanggang ngayon, nandito pa yung mga brother na yan. So, alhamdulillah po. Ngayon, ang matagal na kami magkasama, na Brother Rashid, hanggang nakilala ko, nag-lecture kami doon sa parang love story na to nakilala ko, nag-lecture kami isang beses dyan sa Rauda, hospital ng Rauda. Tapos nakapaskil yung naging ugali namin, before mag-lecture, may nakapaskil na yan, ilan, kumbaga announcement na magkakaroon ng lecture. Pagkatapos, nandun yung pangalan ni Sheikh Abdurrahim, nandun din yung pangalan ko. Ngayon, nang matapos kami mag-lecture doon, nakita yung naka-attend yung misis ko na ngayon.
si principal. Tinawag nga nila yun na principal eh. Bakit? Nang Makatin yon, nakilala ko siya nang tumawag sa akin. Una nagtatanong-tanong lang tungkol sa Islam. Yung misis ko nagtatanong. Kilala, pagkatapos, ganyan, pati na tanong na ako, sabi niya, Ustad, may ano na po ba kayo? May asawa? Sabi ko, wala pa po, inshallah mag-aasawa pa lang. Pero marami nang nagre-reto. Yun lang, hanggang nagtanong-tanong, pero hindi ko alam bakit, biglaan na lang na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Kasi bakit? Ang daming tanong. Nagle-lecture ako, tinuturuan ko yan, estudyante ko, si Brother Rashid, si Brother Omar, si Brother Abdurrahman, si Amir. Yan. Inalagaan ko sila, tinuruan sa bahay. Pag nagle-lecture ako, nakita niya 10:30 na, start na ng lecture. Uwian na sa Islamic Center. Tumawag na si principal. Tawag, ang tagal. Hindi load yung inuubos. Battery yung linulubat. sabi ng mga brother. Wala na. Ustad. Sarado na yung klase. Bakit? Ay, si principal na yung tumawag. Ibig sabihin yan na, wala nang time. So, hanggang ngayon, alhamdulillah, hindi kami nagtagal nagkakilala para hindi papasok sa haram. Sabi ko gustong gusto ko rin na mag-asawa noon nang magkasundo na kami. Sabi ko, ibigay mo yung number ng magulang mo. Tawagan natin para hindi tayo mapunta sa fitna. Tinawagan ko, alhamdulillah, na okay naman. Hanggang nagpa-inarrange na namin yung kasal. So alhamdulillah, hanggang pinagkaloob. Ngayon meron na kaming dalawang magandang anghel. Sinasabi nila yung si Rayhana at saka si Tasnim. Meron na kaming dalawang baby na si Rayhana at saka si Tasnim. Oo nga eh. Muntik ko pang yung makalimutan. Isang araw nang tumawag si Mrs. Tawag, sabi ko, ano yan? Sabi niya, kunin niyo dito, daanan niyo yung ukoy dito. Ukoy. Sabi ko, Bro Omar, malapit naman yung trabaho ni Brother Omar doon sa hospital ng Rauda. Sabi ko, Bro Omar, tumawag, sabi ko yung inshallah, magiging asawa ko na magbibigay daw ng ukoy. Sabi ko, daanan mo dyan. Dinaanan ni Brother Omar. Nang matikman nila, ang sarap ng ukoy. Sabi niya, Ustad, tumawag ka lagi, magpadala ka ng ukoy. Doon, nagpapadala ng ukoy, ng ulam. Serve naman kami. Kasi maraming magaling magluto nun eh. So yun, natikman nila yung ukoy. Pinadala ni Commander. Alhamdulillah. Hanggang nagkahiwalay lang kami ng mga brother nang magkaroon na ako ng asawa kasi lumipat na ako ng tirahan. Kahit ganun pa man, pero tuloy pa rin yung namin, banding-banding ng mga brother. Nakakamiss nga yun eh. Allahu Akbar. Nakakamiss na. Inshallah mga brother, yung mensahe na to ay namimiss na namin po kayo. Bumalik kayo dito sa sa Islamic Center. Nandito kami naghihintay sa inyo. So, mahaba na yung kwento eh. Napunta nga sa love story yung ending nito eh. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masyaallah, kilig. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Nawa ang kapayapaan at pangangalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Mga minamahal na kapatid sa Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Fadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Magpaalalahanan kayo sapagkat ang pagpapaalala ay pakikinabangan ng mga mananampalataya. Bilang isa sa mga masugid na kapatid nyo sa pananampalataya, bilang isang kabahagi ng kapatiran, lalo na sa lahat ng programa, sa lahat ng pag-aaral na ginaganap natin dito sa Islamic Cultural Center sa Damam, sa programa ng Islam Katotohanan, nararapat po na tayo ay magpaalala. Unang-una, ang paalalang ito ay para sa aming mga sarili at sa lahat ng minamahal namin na kapatid sa pananampalataya. At nagmumula po sa kaibuturan ng aming puso yung aming gustong iparating sa inyo. Sapagkat napapansin natin na sa pagdaan itong mga panahon, na ako almost 15 years na rin na nagtatrabaho dito sa ating center, at marami ng mga kapatid ang aking nakasama, nakasalamuha. Nandun yung katuwaan, pamamasyal, pag-aaral, yung kalungkutan, yung mga darating na may mga daladalang problema, hanggang magkaroon ng maraming mga programa na ating ginagawa. So, naging bahagi na to ng ating buhay. Nga lang, tulad ng binanggit ko, may mga pagkakataon na talagang hindi siguro maiwasan na yung ibang mga kapatid ay nagiging pabaya, nakakalimot, o kaya ay hindi binibigyan ng malaking pagpapahalaga yung mga bagay na dapat nilang pagtuunan dito sa ating programa, especially and then habang narito sila sa Kingdom of Saudi Arabia. Tulad, ang aking tinutukoy po ay yung pagpapaalala natin sa kahalagahan ng paghahanap ng karunungan. Hindi lamang yung paghahanap, dapat yung pagiging masigasig, sapagkat obligado sa lahat ng mga Muslim na mag-aral, na matutunan niya yung mga bagay na dapat niyang ipamuhay bilang isang Muslim. Tulad ng binanggit ko kanina, napapansin kasi na napaka-kaunti na ng mga uma-attend. Hindi naman natin alam kung ano yung mga reason. At alam natin na ang bawat isa ay abala. Busy tayo sa trabaho, sa pamilya, sa mga bagay na may kinalaman sa buhay natin. At sana naman po mga kapatid, ilagay nyo sa bagay na pagkakaabalahan nyo ay yung ating pag-aaral. Yung pagsasama lang natin dito na tayo ay lagi nagkikita, nagkakasama, malaking bagay po yun para sa amin. Muli ipapaalala natin ang kahalagahan ng karunungan, nang sa ganon ay siya na maging encouragement para muli tayong magsikap, maging masipag, maging masikap sa pag-aaral. Hindi pa ba sapat yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Inaangat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya sa inyo. At sino? Walladhina utul ilma darajat. Yung mga tao na pinagkalooban ng karunungan. Iniaangat kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Yung karunungan na yun na bahagi ng programa ng ating pag-aaral dito sa Islamic Center, yun ang mag-aangat ng ating iman, ng ating pananampalataya. Yun ang mag-aangat at magdadagdag para malaman natin kung ano yung mga halal. Yun yung mga bagay na magdadagdag ng kaalaman sa atin para malaman natin kung ano yung mga bagay na haram. Kaya minsan marami sa mga kapatid natin bumabagsak sa ganitong problema, sa ganitong pagsubok, sa ganong mga gawain na mali. Ang karaniwang kadahilanan nun, either nakakulangan sa ating kaalaman, o kaya tamad tayong mag-aral at alamin kung ano talaga yung katuroan. Kaya bumabagsak tayo minsan sa maraming mga kamalian o pagsubok o problema na hindi sana mangyayari kung tayo ay masikap sa pag-aaral. Subhanallah, tulad ng binanggit ko, almost humigit kumulang 15 years na rin tayo rito, alhamdulillah. Nung mga panahon na unang dumating ako rito sa Damam, wala pang internet. Yung mga cellphone o yung mga high-tech na gadget na meron tayo ngayon, wala pa yan. And then, ang mga tao noon abala sa pag-aaral.
naalala ko yung mga kapatid na subhanallah, lagi kong kasama noon. Hanggang ngayon, alhamdulillah, meron pa rin sa kanila na hindi tayo iniiwanan. Ibig sabihin, lagi pa rin natin sila kasama. Lagi pa rin silang kabahagi sa lahat ng programa, sa pagdadawa, sa pag-aaral, sa pagtuturo sa mga kapatid nilang mga bagong Muslim. Yun ang inaasahan natin sa bawat isa. Kasi kapag nag-Muslim tayo, hindi tayo nag-aral, hindi tayo nakibahagi sa mga kapatiran natin, hindi natin pinalakas yung ating kapatiran, may mga pagkakataon at alam natin yun, tiyak yun na tayo ay babalik sa Pilipinas. Yung iba bakit nahuhulog sa pagbalik sa dati nilang gawa? Yung iba bakit nahuhulog sa pagbalik sa dati nilang bisyo? At ang nakalulungkot, wag naman ipahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung iba bakit bumabalik sa dati nilang pananampalataya? Bakit? Kasi hindi nila pinalakas yung iman o yung pananampalataya nila habang sila ay nandito. Wallahi mga minamahal na kapatid sa Islam, ang mga ganitong tanggapan ng mga Islamic Center, ipinatayo ng mga kapatid natin na nagmamahal sa atin. Ihinanda nila yung buong building, yung buong gusali, lahat ng facilities na meron dito, mga libro, nag-hire ng mga tagapagturo para tayo ay paglingkuran. And then, alhamdulillah, maraming pagkakataon na kapag tayo ay umaattend, meron tayong nakakain na iinom. Lahat libre, lahat pinadali, lahat pinagaan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero karamihan pa rin sa atin pabaya. Karamihan pa rin sa atin ay hindi nagpapahalaga. Gagamitin ko yung salita na to, pero ito talaga nangyayari. Karamihan sa atin o meron sa atin mga tamad talaga po. Itong ganitong katangian ay hindi dapat taglayin ng isang Muslim. Dapat maging masipag tayo. Dapat maging matyaga tayo. Dapat maging masikap tayo sa pag-aaral. Hindi pa ba sapat yung sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam an Abi Darda radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sabi niya alayhi salatu wassalam, sino man ang tumahak sa isang daan na walang ibang tinutuntun maliban sa paghahanap ng karunungan o pagdadagdag ng karunungan, pinadadali sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang daan patungo sa Jannah. Alam ko po na lahat tayo abala, lahat tayo pagod, meron tayong mga ibang pinagkakaabalahan, pero subhanallah, yung mga kapatid na nagsisikap na kahit abala sila sa pamilya, sa trabaho, o anong bagay na pinagkakaabalahan nila, araw pala ng linggo ngayon, araw pala ng Biyernes ngayon, may pag-aaral doon. So iniiwanan nila yung bagay na hindi ganun kahalaga o ganun kabigat sa kanila. Kailangan kong magpunta ng Islamic Center sapagkat gusto kong matutunan, madagdagan yung aking kaalaman sa Islam. Wallahi, sa pamamagitan nun, pinadadali ni Allah subhanahu wa ta'ala ang daan patungo sa atin, sa atin patungo sa Jannah. Hindi pa ba sabat yung sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Hindi pa ba sapat na yung mga anghel, ayon sa hadith ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, inilalapag nila ang kanilang mga pakpak. Allahu Akbar. Isang malaking pagdakila, paggalang, pagrespeto. Kanino? Doon sa mga tao na nagpapagal, nagpapagod, nagsisikap sa paghahanap ng karunungan. Inilalapag ng mga anghel yung kanilang mga pakpak bilang pagbibigay pugay at kaluguran sa kanilang ginagawa. Subhanallah, hindi pa ba sapat na sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Katotohanan na yung Muslim na marunong sa Islam ay tunay na humihingi sa kanya ng kapatawaran ang lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan at lahat ng nilikha niya sa kalupaan, maging ang mga isda sa karagatan. At sabi pa niya, wa fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Ang kahigitan daw, kainaman ng isang Muslim na nag-aaral na marunong sa Islam ay katulad ng bilog na buwan sa kalagitnaan ng kadiliman ng gabi. Na napakaraming bituin na nagkalat, pero kapag kabilugan ng buwan, ang napapansin natin yung buwan. Siya yung special, siya yung natatangi. Ang ganda ng gabing ito kasi bilog ang buwan. So ganun ang kalamangan ng isang tao na marunong, magaling at nagsisikap na mag-aral tungkol sa Islam. Sabi pa niya alayhi salatu wasalam, wa innal ulama warathatul anbiya. Allahu Akbar. Ang mga marunong sa Islam, sila ang mga pamana ng mga propeta. Dapat
pinag-iisipan natin ng malalim yung napakagandang mga katuruan na ito ng Islam. Subhanallah, may mga kapatid na nagpupuyat, nagtsatsaga ng katsatsyat na maghapon, magdamag na pupuyat sila. Nakatutok dun sa harapan ng kanilang laptop o ng kanilang mga computer o sa kanilang cellphone. Pinagtsatsagaan nila kahit na puyat na, pagod na, hindi iniiwanan yun. Buti sana kung sa kabutihan ginagamit. Alhamdulillah kung sa kabutihan ay meron kayong kabutihan din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero karamihan sa atin ini-spend yung napakahabang gabi, napakahabang oras na yun sa kasalanan na ang unang nakakita ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayayin yung mga kapatid na merong handaan doon, yung mga kapatid ay naghanda ng pagkain ng inumin. Wallahi nagsisiunahan sa karipa sa pagtakbo papunta ron. Ayayin mo na mag-basketball. Wallahi kahit katanghalian ng araw. O kahit na katatapos lang ng Fajr, umaga, madaling araw pa. Pawis na pawis sila doon, pagod na pagod. Pero nagsisikap sila, nagtitiyaga sila. Alam niyo po yung mga bagay na yan. And then sabi mo, Akhi, Lunes ngayon, di ba kayo aaten sa Islamic Center? Akhi, busy ako bro. Marami akong lalaban. Ganyan yung mga katwiran natin. Kausap ko yung pamilya ko. Meron akong pinapagawa na hindi ko natapos ng aking mudir. Kailangan kong tapusin. Bakit dun sa mga bagay na may kinalaman sa pangdunya, wallahi kahit napakainit, napakahirap, pagod na pagod tayo, yung iba nga gumagastos pa para lang maka-attend at makapunta dun sa kanilang mga libangan. Pero pagdating sa pag-aaral, Allah musta'an, napakabigat nung paa. Napakahirap ihakbang. Sino po ba ang mawawalan? Hindi rin naman tayo. O hindi rin naman si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin naman ang Islam ang mawawalan, tayo. Ang paghahanap ng karunungan, yung mga sandali na kayo ay nakaupo at nakikinig ng lecture tungkol sa Islam, wallahi, mas mabuti po yun kaysa sa mga sunna na pagsasala. Kaysa sa sunna na pag-aayuno. Kaysa sa sunna na pagbibigay ng kawang gawa. Kaysa sa sunna na hajj. Bakit? Sapagkat yung gagawin mong pagsamba, pagdarasal, pag-aayuno, hajj, umrah, jihad, whatever, ikaw lang ang nakikinabang. Samantalang yung pag-aaral, kapag may natutunan ka, meron ka lang isang salita, pangungusap na katuruan sa Islam, na natutunan mo, itinuro mo sa asawa mo, sa anak mo, sa mga kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa mga kasamahan mo, wallahi lahat ng makakarinig, pakikinabangan yung karunungan na yun, ay meron ka ring reward. Sapat na rin inshallah yung binanggit ng isa sa mga sahaba ni Propeta Muhammad na si Ali radiyallahu anhu, si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, siya ay nagwika tungkol pa rin sa kahalagahan ng karunungan. Sabi niya, ang karunungan ay mas mainam sa anumang uri ng kayamanan. Allahu Akbar. Sapagkat ang karunungan, ikaw ay babantayan. Ano ibig sabihin na babantayan ka ng karunungan? Pag maalam ka, hinihikayat ka ng sarili mo, ni syaitan at ng mga kaaway mo patungo sa haram. Patungo sa mga bagay na magdadala sa iyo sa pinsala. Patungo sa mga bagay na magdadala sa iyo sa kasalanan. Babantayan ka at haharangan ka agad ng karunungan. Siya yung magiging guard mo, hindi po pwede. Kasi ito ang sinabi ni Allah at sinabi ni Propeta Muhammad a.s.w. Hindi ba inililigtas ka ng karunungan sa kapahamakan at parusa at kasalanan? Sabi pa niya, samantalang ikaw, nagbabantay ka naman sa pera, ipon ka ng ipon, pagod na maybe 30 years ka nang nagtatrabaho, lahat ng binili mong ari-arian, lahat ng nabili mo ng mga gamit, iniingatan mo. Pero ikaw, iingatan ka ng karunungan. Sabi pa niya, ang karunungan habang ipinamimigay at ipinamamahagi, lalong nadadagdagan. Kapag itinuro mo ito sa iba, lalong nadadagdagan ka ng reward. Kapag itinuro nung isa na yung tao sa iba, nadadagdagan ka ng reward. Yung yaman na pinaghihirapan natin, pinagsisikapan natin, pinagtsitsagaan natin, kapag pinamimigay natin, nadadagdagan ba? Hindi. Nauubos. Ang importante mga minamahal na kapatid sa Islam, inshallah ito po ay paalala unang-una sa aming mga sarili tulad ng binanggit ko. Wallahi, mahal po namin kayo at alam niya Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kayo kamahal sa aming mga sarili at sa aming mga puso. At kami po ay lagi namang nandito para kayo paglingkuran, para mag-aral. Alhamdulillah, ako natutuwa
lately lang, may mga grupo ng mga kapatid, kahit ilan lang sila, ikinagagalak, ipinagmamalaki ko yung grupo na yun. Mga bagong Muslim, wallahi ya ikhwa, mga bagong Muslim pero araw-araw nandito, nag-aaral ng Arabic, ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Although nasimulan na natin ito dun sa mga unang panahon ng pagtuturo natin dito, kaya lang, katulad ng binanggit natin, may mga ganun na kapatid, masipag sa una. And then, pagdaan ng ilang buwan, ng ilang panahon, nangawawala. Hanggang yung regular na mga pag-aaral natin, halos hindi na natin nakikita yung iba. Muli po, inaanyayahan namin kayo na inshallah makibahagi, makisama, makijoin, upang palakasin yung ating kapatiran sa Islam, upang payamanin, paglaguin yung ating mga karunungan na inshallah papakinabangan natin hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. Ituring nyo po na itong Islamic Center ay inyong ikalawang tahanan. Ito po ay ipinatayo hindi para sa amin. Ito po ay ipinatayo para sa inyo. Lahat ng bagay na meron dito na pakikinabangan nyo ay para sa inyo. Pati nga kami ay hinair para kayo ay paglingkuran. Karapatan nyo yun habang kayo ay nandito sa Saudi Arabia. Kapag uwi nyo sa Pilipinas, wallahi po, kahit gusto nyo magbayad, para matuto lang o maghanap ng tao na magtuturo sa inyo ng Islam, minsan hindi nyo makikita. Samantalang dito, alhamdulillah, pinadali, pinaluwag, pinagaan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay huwag naman nating pabayaan po. Wallahu ta'ala alam, ito po ay paalala mula sa aming mga puso, mula sa inyong kapatid sa Islam, ang inyong tagapagturo, si Abu Ammar Abdurrahim Loma, na nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب ربنا رب القلوب وهو